Good morning mga mare. So ito na nga, i-share ko sa inyo yung aking journey bago ako makarating dito sa Japan. So nung una hindi naman talaga madali kasi nga marami ka pa rin namang ico-consider katulad na may anak ka na ayaw mong iwan. Tapos birth certificate mo parang hindi pa sumasang-ayon sa'yo kasi may mali, 'di ba? So paano ka naman makakakuha ng passport kung may mali birth certificate mo? Pero one time nakausap ko nga yung papa ko, nakausap ko nga yung papa ko tapos sabi niya sa akin, "Nak, baka gusto mo i-try mag-abroad kung talagang nagigipit ka kahit papaano diyan, tutulungan ko na kita." So iga-grab ano, sa akin naman ginrab ko na yung opportunity para sa gano'n naman, kahit papaano may mabago naman, 'di ba? Tas yun nga, habang pina-process ko yung birth certificate ko, umabot siya ng 6 months, Kasi nga ang dami pa nila at kesyo yung pinadyaryo pa siya, pabalik-balik pa sa City Hall. Pero yung pinakagandahan nun, na ano siya, na-process naman siya, nabago talaga yung pangalan ko. So ito na nga yung sign na talagang para sa abroad ako. Kaya, ano, by the way, no, habang pina-process ko birth certificate ko, kinukuha ko na rin pala yung ibang mga requirements na kakailanganin ko in case na mag-walk-in na ako or mag-send ako ng email sa mga agency na gusto ko puntahan. So, nag-try din ako sa, meron dito sa may Padre Paura malapit, ito sa Espanya, meron din sa Pasay, nag-try din ako sa Las Piñas. Pero iba din kasi nakikita ko, kailangan daw nila yung mga hindi overweight. Pero sa akin, ako kasi overweight ako kaya alanganin. Pero tinry ko pa rin naman. Yun nga lang din, meron din ibang agency din kasi na pag alam nila na hindi ka na single at may anak ka, parang dehado sila. Hindi ko alam kung bakit parang ganun na ayaw nila kumuha ng may anak or may pamilya na. Hindi ko alam, correct me if I'm wrong. Pero yun kasi yung na-experience ko. Tapos, yun nga, itong agency ko talaga, ayaw ko dito kasi nga sobrang layo niya. So, nalalayuan ako sa kanya, kaya ayaw kong mag-apply dito. Pero yun nga lang, kung ano pa yung ayaw mo, siya pa rin talaga yung makakatulong sa'yo para matupad mo yung pangarap na makapag-Japan. So, since kumpleto na nga yung documents ko, nag-email na ako dito kay Tyfil. Tapos, nag-reply naman sila. Meron silang dalawang, time na pwede kang magpunta kung saan ka ng email. Kasi kailangan exact time, dahil 'pag lumagpas ka dun sa time na yun at na-late ka, sa second ano ka na, batch ka na. Second batch, pero the same day din naman. So yun nga, na-late ako sa first session. So, since na-late nga ako ng mga isang oras din yun, naggala muna ako sa may ano, sa may Alabang, tapos bumalik na ako sa second session. After nun, yun nga, in-interview, tapos pinakita yung mga requirements, nag-screening, meron din namang ano, tawag dito, exam. Then yun nga, sinabi nila na mag-ano, ila-line up ka kung anong category ang gusto mo, and then a-attend ka siyempre ng screening para kung magpu-pursue ka o ano, whatsoever, gano'n. So after nun, yun, nagbigay din sila ng ano, ng hiragana at saka katakana na kailangan mo praktisin kasi nga magpapa-exam sila sa day ng screening. Kaya talagang siguro pagkatapos ng interview ko, 1 week para doon sa screening na sa ano na yun, sa exam na yun at saka orientation siya. So, pagkabigay sa akin talagang todo aral talaga ako pag-uwi ko sa bahay. Nandun yung pasulat-sulat ako. Ang sakit sa ulo, grabe. Sobrang sakit sa ulo talaga ng ano, ng Nihongo. Parang halos gusto mo na mag-nosebleed,